Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7366-7390. Kabanata 7366. Sa labas ng selyo, ang pagbuo ni James ay nagdulot ng kalituhan sa kawalan. Si James, na nakaupo sa pinakamataas na punto, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa magulong tanawin sa ibaba niya. Ang mga kolum sa loob ng formation ay unti-unting gumuho sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng Yefrins, Kyloros Lights. Mabilis ding lumiit ang X-Wing chessboard sa ilalim ng kontrol ni Yefrins, na naging sanhi ng pag-ikli ng diagram. Malubhang nasugatan sina Fennec at Hemorrhage sa proseso, at ang hindi mabilang na mga paghihigpit at pormasayon na ginawa ng Historial Pestle ay pumutok. Paulit-ulit na iniiwasan ni Yefrins ang nothingness Neon Pen, na ginamit ni James bilang kanyang pangunahing pang-ataking sandata, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang alalahanin ito. Kung ang Zirconia Path Scroll ay hindi kumilos bilang pader ng formation, ang buong formation ay gumuho sa ilalim ng counterattack ni Yefrins. Hindi pa ako nakakabuo ng isang tunay na espiritual na bono kay Fennec at Hemorrhage, at ang pagkakaroon nila ng pamumuno sa pormasayon ngayon ay nagpapatunay na hindi sapat upang bitag ang isang Kyloros na Diyos, bulong ni James at hinimok ang kanyang primordial spirits na ibalik ang pormasayon. Tumigil ka sa pagiging duwag na nagtatago sa likod ng isang pormasayon. Harapin mo ako, James. Masyado ka bang natatakot na kalabanan ako? Hindi mo ba sinabing hindi ka magagapi sa Health Realm? Paano ka makakatakas sa labanan sa harap ko? Kalahati pa lang ng lakas ko ngayon. Umalangaw ang panunuya ni Yefrins sa pormasayon. Ang kanyang galit na hitsura ay lubos na sumasalungat sa dati niyang mabait na kilos. Nang malapit nang makipaglaban si James, nabasag ang selyo ng Historial Palace pagkatapos ng malakas na pagsabog. Ang dalawang Path Protector ay lumitaw sa itaas ng palasyo, agad na itinulak ang kanilang mga palad pasulong upang i-channel ang kanilang Waltroud power patungo sa formation ni James. Mabilis na hinihigop ng pormasayon ang enerhiya. Matapos mapunan, hinimok ito ni James na mabilis na ayusin ang sarili, na agad itong gawing mas matatag at depensiba. Pasasalamat na tumanggo si James sa kanila, at biglang lumabas sa katawan niya ang isa pa niyang kalahati. Sumigaw si Zebinek, "Anong ginagawa mo, James?" Nagbabala si Lilibeth, "Hindi mo dapat ipatawag ang iyong primordial spirit ngayon. Siya ang second rank Kyloros God of Nothingness. Ang isang banal na nilalang mula sa Health Realm ay hindi maaaring ihambing sa kanya." Ngumiti si James sa kanila habang ang kalahati niya ay naging isang tangible body na naglalabas ng Hadoufen lights. Sa isang whoosh, ang pangunahing sarili ni James sa path ay naging isang sword light at itinanam ang sarili sa pormasayon. Kaagad, ang pormasayon ay tila nakakuha ng isang gulugod, na sumabog sa nakasisilaw na sagradong liwanag, at lumawak muli sa pinakamataas na sukat nito. Si Yefrins, na kampante pa rin sa pagsira sa pormasayon ni James, ay nagalit nang makita ang mga sirang haligi na mabilis na nag-aayos ng kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bola ng apoy at isang alon ng galit wind sa ilalim ng impluwensya ng nakakasilaw na mga ilaw. Ang isang Kyloros God ay hindi ganoon kay-special. Ang bola ng apoy ay agad na sumabog na may kulay lila gintong apoy na dragon, na sumugod kay Yefrins ng napakabilis ng kidlat. Itinaas ni Yefrins ang kanyang kamay at nagpaputok ng Kyloros light para mabangga ang dragon. Ihey Dragon ay umungal habang ito ay nilalamon ng Kyloros light eye. Gayunpaman, ang isang bug zone ng galit wind ay agad na sumunod. Kahit na ikaw ay isang Kyloros God, kailangan mong mawala ngayon ang hanging galit na sumanib sa dragon, na ginawa itong kulay asul, lila, at ginto. Pagkatapos, sumugod muli ang dragon at nilamon ang Kyloros light boom. Napatalsik ng agresibong dragon si Yefrins. Pagkatapos niyang pakalmeyan ang sarili, itinaas niya ang kanyang ulo. "Anong loyal na lingkod ninyong dalawa? Fine,
Papaalisin ko muna kayong dalawa, tapos ang master nyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7367. Si Jeffrins ay sumabog sa nakakasilaw, makulay na liwanag, at ang kanyang aura ay lumakas. Ang nakakatakot na pressure ay mabilis na kumalat sa column, na pinigilan sina Fennec at Hemera, na naging dahilan upang sila ay walang magawa. Umungol siya, sabihin mo na. Kasuklam-suklam at walang hiya si James. Namilipit sa sakit sina Hemera at Fennec sa ilalim ng mapang ipang puwersa. Gayunpaman, tumanggi silang magbitaw ng isang salita. Kung ganoon, papapuntahin ko kayong dalawa. Ang mga kamay ni Jeffrins ay naging mga kuko, na tinawag ang dalawang nakakatakot na dragon, isang itim at isang puti. Biglang, isang nakasisilaw na black and white, purple gold na sword light ang bumaril mula sa kaliwa, na tumusok sa katawan ni Jeffrins ng mabilis na swoosh. Marahas na nanginginig si Jeffrins, sumisigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa ang mga dragon na malapit ng susugod. Puff! Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, namumula ang kanyang mga mata sa galit. Tinitigan niya ang sword light na tumusok sa kanya, na naging pangunahing sarili ni James sa path, na nakasuot ng puting roba, bago sina Fennec at Hemera. Ang langit at lupa ay may matuwid na enerhiya. Maaari silang magkaroon ng iba't ibang anyo. Sa lupa, ito ay nagiging mga ilog at bundok. Sa kalangitan, ito ay nagiging araw, buwan, at mga bituin. Nang matapos ni James ang pangungusap, isang napakalaking black and white, purple gold light ball ang namuo sa kanyang palad, na nagmumula sa nakakatakot na kapangyarihan. Nang makita ang naganap na eksena, mabilis na umatake si Jeffrins. Itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong, na nagpakawala ng maraming Kylo-Rose lights na may halong nothingness aura kay James. Sabay-sabay na lumipad palabas ang napakalaking black and white, purple gold light ball sa palad ni James, na naging maraming salitang path, na bumangga ng husto sa Kylo-Rose lights. Boom! Isang pagsabog ang sumabog, nagpapadala ng mga shockwaves sa lahat ng direksyon at nabasag ang bagong ayos na mga pader ng formation. Ang halimaw ay umungal, nilalamon ang Kylo-Rose lights at ang nothingness aura na pinakawalan ni Jeffrins, na naging dahilan upang siya ay pansamantalang mataranta. Gusto kong makita kung gaano kakalakas, James. Isang gintong tore ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Jeffrins, mabilis na lumawak habang papalapit ito kay James. Mag-ingat, Master. Umiyak sina Hemera at Fennec, lumukso para harangin ang higanteng tore gamit ang kanilang mga katawan. Biglang lumitaw ang isang nagniningning na banal na espada mula sa katawan ni James, na humahanggos patungo sa higanteng tore. Boom! Sa isa pang malakas na pagsabog, gumuho ang higanteng tore sa epekto. Nang inig muli si Jeffrins nang basagin ng light ball ni James ang kanyang Kylo-Rose lights at nothingness aura, na nagpa-attract sa kanya. Puff! Si Jeffrins ay nagluwa ng isa pang mouthful ng dugo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mouthful na gulong-gulong buhok na nakatikip sa kanyang mukha. Pinlit mo akong gawin ito, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Siya ay sumabog muli ng nakakasilaw na liwanag, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki sa laki ng abundok. Boom! Nakikita ang napakalaking kamao na umiindayog sa paa. Mabilis na nag-air si James, dinala si Fen at si Hemera sa langit. Isang napakalaking black hole ang naiwan sa kinatatayuan nila. Sa susunod na sandali, isa pang higanteng kamay ang humampad sa kanila at hinawakan si Jarm's main Seth of Path. Natawa si Jeffrins, Hana. Ngayong seryoso na ako, ni isang artifact hindi mo na kayang tiisin. Umalangaw-ngaw ang nakakalokong tawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7368. Jeffrins. Si James, na hinawakan ng mahigpit ng isang higanteng kamay, ay biglang naramdaman ang eksena sa kanyang harapan na umikot at umikot ng marahas. Nang maging matatag ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na universo. Ang hindi mabilang na mga kumpol ng bituin ay mabilis na umikot, nagngangalit na galit, at ang kosmikong hangin na kanilang nabuo ay naghagis kay James sa hindi mabilang na mga eroplano. Para siyang maliit na bangka na naaanod sa maalon na dagat, na delikadong malapit ng masira. Habang nakikipaglaban sa kosmikong hangin ito, kinailangan ni James na palayasin ang hindi mabilang na mga kumpol ng bituin.
Siya ay nasa isang delikadong sitwasyon kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring mangahulugan ng kanyang kamatayan. Si Yefrins, ang pangalawang pinakamalakas na Kailoros God of Nothingness, ay may pambihirang supernatural powers at maaaring magdikta sa buhay at kamatayan ng kanyang kalaban. Boom! Nagpakawala si James ng isa pang sword light, pinasabog ang paparating na kumpol ng bituin. Pagkatapos, bumaril siya sa langit. Sa sandaling iyon, sumigaw si Hemere, hindi mo maaaring hayaang pangunahan kanya sa pamamagitan ng ilong, guro. Kailangan mong humanap ng paraan para malabanan ang kanyang mga pag-atake, dagdag ni Fennec, na nagpabuga ng hangin upang tanggayan ang ilang mga agresibong kumpol ng bituin. Si James, nakasimangot, ay patuloy na winawagayway ang kanyang mga kamay, mabilis na hinaharangan ang mga kumpol ng bituin at mga bituin na sumalakay sa lahat ng panig. Nakulong niya si Yefrins sa loob ng pormasayon, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bitag ang kanyang pangunahing sarili ng path sa ibang espasyo. Ang labanan ay umabot sa isang deadlock, na ang magkabilang panig ay nakahawak sa isa't isa sa nakamamatay na mga pangyayari. Haha! Paano ang aking universe space kumpara sa iyong formation? Umalangaw-ngaw sa malawak na universo ang masasamang tawa ni Yefrins. Ngumuso si James, nagdulot ka ng napakalaking eksena at nagpalaki para lang ipagmalaki ang iyong malaking katawan. Napangiti si Yefrins, kung iyon lang ang naramdaman mo, tiyak na mapapahamak ka ngayon. Wala akong pakialam sa kompetisyon sa pagitan ng mga pinili ng Health Realms Affairs. Gayunpaman, dapat mong ibigay si Franna at ang Kailoros Supreme Scepter. Actually, ngayon may isa pa akong gusto. I'd like to keep you to myself. Natawa si Yefrins, si Franna ay isang mataas at marangal na Diyos, ngunit hindi ako. Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. Walang makakapidyo sa akin. Sinipal ni James ang isang bituin at nginisyan, kaya naaakit ka sa akin at gusto mo akong maging kasosyo sa paglilinang. Yefrins chuckled. Smart, very smart. Since a peaceful negotiation is out the window, there's no need for pretenses. I'll offer you two choices. First, you hand over Franna and the Kailoros Supreme Scepter. I'll allow you to rule over the Health Realm while Ret continue as my Xanadu even nothingness god. I could give you a chance to be my cultivation partner. Ang iyong iba pang pagpipilian ay upang labanan ang matigas ang ulo at mahuli sa akin. Kung gayon, ikaw ang aking unang alipin. Nahaharap sa kanyang tahasang pagbabanta, hindi nagalit si James. Sa halip, tumawa siya ng mapang-asar at mayabang. Habang nagsasalita siya, ang universo na nakakulong kay James ay naging marahas. Biglang nagalit si Yefrins at nagtanong, anong tinatawa-tawa mo? Mayroon kang gabi para tumawa ngayon. Hindi mabilang na mga kumpol ng bituin ang pumapasok sa kanilang mga pag-atake, na naglalayong lubos siyang sirain. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7369. Habang tumindi ang marahas na kapangyarihan, sina Hemere at Fennec, na nagpupumilit na pigilan ang mga pag-atake sa likod ni James, ay muling nasugatan. Si James ay mabilis na umiwas at nag-teleport sa kanila sa kanyang espasyo, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay ng malawak at naglagay ng isang treasures formation. Boom! Ang isa pang nakakasira ng lupa na pagsabog ay sumabog, at ang pagbuo ng tatlong bulaklak ay bumagsak sa ilalim ng pagsalakay ng hindi mabilang na mga kumpol ng bituin. Marahas na nanginig ang katawan ni James, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi labanan ang mga kumpol ng bituin sa kanyang katawan. Isang pagsabog ang nangyari, at hindi mabilang na mga kumpol ng bituin ang agad na bumalot kay James, na naging sanhi ng mga shockwave na mag-trigger ng isang napakalaking cosmic explosion. Nanghihinayang sinabi ni Yefrins, sayang. Ikaw ay napakahusay na talento, ngunit pinili mong sundin si Franna at tinanggihan ang aking alok na maging aking kasosyo sa pagtatanim. Ang gayong katangahan. Nang matapos ang kanyang mga salita, isang buzzing sound ang lumabas mula sa kinatatayuan ni James. Isang nakasisilaw na Hadoufen energy ang sumambulat, at ang mga kumpol ng bituin at mga bituin na bumalot kay James ay sunod-sunod na sumabog sa ilalim ng presyon ng isang nakakatakot na puwersa. Lumabas mula sa pagsabog ang isang dagwang figure na nakasuot ng puting damit, gusot ang buhok, na may hawak na may kantab na mahabang espada. Siya ay bumangon sa hangin na parang isang mapaghiganti, uhaw sa dugo na Diyos.
Natigilan si Jeffrins. Ikaw, buhay ka pa. Pinapakilig mo ako, James. Si James, na basang-basa sa dugo, ay dahan-daang lumingon. Talaga bang tiwala ka na mananalo, Jeffrins? Ngumisi si Jeffrins, maliban na lang kung makakawala ka sa mga pagpigil ng aking universo, ang aking tagumpay ay garantisadong nakalimutan ko ring banggitin na iyon ang sansinukob na pinanggalingan mo. Wala akong anumang pagtutol kung handa kang sirain ang lahat ng ito. Napangisi si James. Let's make a bet. If I break through your universe's restraints, you'll surrender. Natawa si Jeffrins. Oo naman, pero kung matalo ka, ibigay mo si Franna at ang Kylo Rose Supreme Scepter ng kusa. Hindi ko rin gustong gawing mahirap ito para sa iyo. Bahagyang tumango si James, saka itinaas ang kanyang banal na espada at pinutol ang kanyang mga daliri. Nabahira ng dugo ng kanyang dugo ang espada, dahilan upang magbuga ito ng maningning na kinang. Nanunuya si Jeffrins, hindi ba yan ang Wuya Demon Slayer Sword? Iyon lang ang hindi makakasira sa supernatural power ko. Hindi tumugon si James, patuloy na ibinubuhos ang kanyang dugo sa espada upang palakasin ang lakas nito. Samantala, ang James's Anonymous pangunahing sarili, na matatagpuan sa pinakamataas na pintura ng pagbuo, dahan-dahan niyang binuksan. Mata. Samantala, ang James's Anonymous pangunahing sarili, na matatagpuan sa pinakamataas na pintura ng pagbuo, dahan-dahan niyang binuksan. Mata. Bantayan mo ang formation. Babalik ako agad. Bago pa makasagot ang Path Protectors, ang anonymous na pangunahing sarili ni James ay naging isang swordlight at lumubog sa porma sayon. Nagpalitan sina Zebinek at Lilibeth. Sulyap at nadagdagan ang pagbubuhos ng kanilang Waltroud power sa porma sayon. Isinaaktibo din nila ang 4 na Path Cauldrons sa mga sulok ng formation, kaya dahan-dahan silang umikot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7370. Sa malawak na universo, ang pangunahing sarili ni James sa Path ay nagpatuloy sa pagpapakain sa espada ng kanyang dugo, na pinalakas ang lakas nito. Sa ilalim ng utos ni Jeffrins, ang hindi mabilang na mga kumpol ng bituin at nebula ay bumuo ng isang napakalaking bagyo sa paligid ng pangunahing sarili ni James sa Path. Ang Kylo Rose Lights ay sumanib sa kosmikong bagyo, umaalingaw-ngaw na may kakilakilabot na ugong, na nagbabantang paghiwalayin si James. Umungol si Jeffrins, wala akong oras para sa mga laro mo, James. Alam kong hindi ka tatanggap ng pagkatalo. Kung ganoon, maghanda kang mamatay. Sa galit na deklarasyon ni Jeffrins, ang napakalaking bagyo na nakapalibot kay James ay nagsimulang umatake mula sa lahat ng direksyon. Napakalaking bituin at planeta, tulad ng isang barrage ng mga bala, na tumama patungo sa pangunahing sarili ni James sa Path. Sa sandaling iyon, ang pangunahing sarili ni James na si Path ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang banal na espada sa kanyang kamay ay dumami mula 1 hanggang 2, pagkatapos ay mula 2 hanggang 4, sa kalaunan ay bumubuo ng isang siksik na porma sayon ng espada sa paligid niya, na sinisira ang paparating na mga bituin at planeta. Ang marahas na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa buong universo, at ang mga shockwave ay kumalat, na winasak ang mga bituin at mga planeta na umuusbong mula sa bagyo. Nag-hysterical na sumigaw si Jeffrins, "Damn it! Damhin ang galit ng isang Kylo Rose God of Nothingness." Isang mabilis na lumalawak, nakasisilaw na liwanag na bola ang nabuo sa labas ng cyclone, na lumalaki sa isang nakikitang bilis. Ang enerhiya at aura nito ay umabot sa walang kapantay na antas. Sa gitna ng lumalawak na light ball, lumitaw ang isang magandang figure, matikas na sumasayaw, bawat paggalaw ay puno ng sagradong aura. Lumabas mula sa kanyang katawan ang mga phantom figure na may makapangyarihan at misteryosong aura, na sumugod kay James. Boom! Binasag ni James ang unang phantom figure gamit ang kanyang espada, pagkatapos ay ang pangalawa. Gayunpaman, ang walang katapusang mga pagsalakay ay nanag sa kanya. Sa kabila ng kanyang bilis, hindi niya kayang takasan silang lahat. Matapos ang ilang libong suntok, napilitan siyang umatras, umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Gulong-gulo at duguan, si James ay nakatayong parang mapanghamon na multo sa malawak na mabituing kalangitan. Namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan, bagamat nabugbog, ay nanatiling tuwid. Ito ang pinakamatinding suntok na naranasan niya mula noong Genesis Words.
Umalangaw-ngaw ang boses ni Jeffrins. Haha, isa ka lang langgam mula sa Health Realm, labis ang pagpapahalaga sa iyong sarili sa pamamagitan ng paghamon sa isang Kailoros God of Nothingness. Dahil gusto mong protektahan ang mapahamak na Frana na iyon, maaari kayong mamatay ng magkasama. Maaagaw ko pa rin ang Kailoros Supreme Scepter pagkatapos kitang patayin. Sa isa pang malakas na sigaw, isang malaking phantom figure na patuloy na sumasayaw ang lumabas mula sa lumalawak na bola at sinuntok si James. Hindi nakaiwas si James sa pagkakataong ito. Sa halip, ngumiti siya nang papalapit ang napakalaking multo. Bago pa siya maabot ng phantom figure, sumabog ito na may dumadagandong na mas mababa sa hola. Metro ang layo. Ang malakas na shockwaves ay humihip sa pangunahing sarili ni James sa path. Bang! Binatukan ni James ang pangunahing sarili ni Path. Sa isang pader, naduduwal at nagsusuka ng dugo mula sa epekto. Siya ay malubhang nasugatan at naubusan ng enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang malakas na kalooban. Hinayaan siyang makita ang eksenang nasa harapan niya. Ang mga pagpigil sa universo ni Jeffrins ay nawala. Hinati ni James's Hadouken energy ang kanyang napakalaking katawan sa loob ng formation sa kalahati. Ang kanyang nothingness aura at Kailoros light ay mabilis na tumagas, na pagkatapos ay hinihigop ng porma sayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7371. Habang sumiklab ang isang kislap ng liwanag, umalangaw mula sa loob ng porma sayon si Jeffrins na hindi gustong umungol. Hindi. Imposible. Paanong ang isang historial being lang mula sa Health Realm ay masira ang aking universe bondage at masugatan ang aking Kailoros body? Habang bumababa ang kanyang boses, isang nakakasilaw na pagsabog ng makulay na liwanag ang kumislap, at si Jeffrins ay marahas na pinalayas mula sa porma sayon. Nalantad siya, kitang-kita pa rin ang kanyang walang kamali-mali na kagandahan at ethereal allure sa kabila ng kanyang dumudugong labi at maputlang mukha. Si Jeffrins ay humubo ng dugo at itinaas ang kanyang ulo bilang pagsuway. Pinandilatan niya ng mata ang pangunahing sarili ni James sa path, na nakahandusay sa dingding ng formation. You aren't capable of this. It could not be you. Natalo ako ng iba. Dapat si Frana yon. Ginamit ka ng kawawang asong iyon para gambalain ako, pagkatapos ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa aking Kailoros body. That must be it. Siya lang ang nakakaalam ng vital point ko. She's such a despicable, shameless, and vicious hypocrite. Siya ay sadyang tumawid sa Zyresia Gate, pinaniniwalaan kaming hamina ang kanyang lakas upang maakit tayo sa Health Realm. Pagkatapos, nakipag-alyansa siya sa iyo at dinala tayo sa kanyang bitag. Napakatusong plano, Frana. Isang taong kasing sama at taksil na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging pinuno ng Kailoros Supreme at ang Destiny Sect. Panunood sa kanyang pagsabog, ang pangunahing sarili ni James ay biglang tumawa ng may kumpiyansa na para bang siya ang nanalo na walang awa na kinukot siya ang natalo. Umungol si Jeffrins, sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Kahit nabasagin ni Frana ang aking Kailoros body, may lakas pa rin akong patayin ka. Bigla siyang tumayo at nag-wave ng kamay. Isang sword light na puno ng makapangyarihang nothingness aura ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang mabangis na ekspresyon, nilapitan niya ang pangunahing sarili ni James sa path. Hindi ka na makabangon ngayon at wala kang silbi. Sa tingin mo ba ay pakialam ni Frana ang iyong buhay? Ginamit ka lang niya para pigilan akong bumalik sa Xanadu Realm. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, isa ka na lamang na itinapon na sangla. Lumapit si Jeffrins sa pangunahing sarili ni James sa path, hawak ang kanyang matalas na espada na parang baliw. Tumawa siya ng malakas. Ang iyong porma sayon ay isang mahusay na hola para sa iyong sarili. Maaaring mailigtas ka ni Taiyi at Yasmina, ngunit pinaalis mo sila at nawala, ang tanging pag-asa mong mabuhay, i-save, nais kong tandaan mo na ang pagiging alipin ng iba ay hindi nagtatapos ng mabuti. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, nagdilim ang ekspresyon ni Jeffrins. Gusto mo pa ring lumaban? /panipi. Itinaas ni Jeffrins ang kanyang kamay at itinutok sa ulo ni James. Gayunpaman, bago pa man ito makalapag, napigilan ito ng isang mahiwagang puwersa. Tapos ka na ba sa performance? Isang malakas at marilag na boses ang nanggaling sa kanya. Nagulat si Jeffrins, nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugad.
Is that, James Depp pero hindi ba siya nasa bingit ng kamatayan ko? Nang sinubukan niyang umatake muli, ang espada sa kanyang kamay na hugasan ay mabilis na natangay ng napakalakas na puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7372. Hindi dapat paglaruan ng mga bata ang matutulis na bagay. Baka masaktan mo ang sarili mo kapag hindi mo ito hahawakan ng maayos. Nanunokso na boses ang nagmula sa likuran ni Jeffrins. Dahil sa gulat ay napalingon si Jeffrins at agad na kinilabutan. Napaatras siya, nahulog sa pangunahing sarili ni James sa path. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala, nanginginig ang maganda niyang pisngi sa takot na parang nakakita ng multo. James, paano? Umalis ka sa akin. Hindi mo ako matatalo at ngayon gusto mo akong patayin sa pamamagitan ng pag-upo sa akin. Nagprotesta ang pangunahing sarili ni James sa path. Mabilis na tumayo si Jeffrins at tumalikod, nakita ang pangunahing sarili ni James na si Pat na nakahandusay pa rin sa lupa, hingal na hingal. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Kayong dalawa, paano ito posible? Mula sa kanilang mga aura at kilos, hindi sila mga clone o primordial spirits kundi mga aktwal na pisikal na nilalang. Could James be a pair of twins? Or had he already cultivated another main self? Sa laking gulat niya, napatingin siya sa nakaupong James sa likod niya at saka sa nakatayong James. Ang huli ay buo, puno ng lakas, at nakatingin sa kanya ng may masamang kislap. Hinaplos ng nakatayong si James ang kanyang baba at tinukso, nakakahanga, halos kapantay mo si Franna. Kaya kitang paglaruan sa loob ng libu-libong taon. Hoy, second me. Dahil nasugatan ka ng husto, paano kung kunin mo ang kanyang Kylo body? James's main self of path retorted, outrageous. I'm your second half, born from the righteous path. I'm not evil like you. That's precisely why you should take her Kylo body. How could you be my self of path kung hindi ka pa nakakakuha ng babae dati? Sabi ni James's main self of path, stop teasing me. I was born righteous. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, ngunit ako ang mamamahala sa Health Realm. Hindi ako mabahiran ng kasamaan. Pero may asawa na ako at hinding-hindi na makikipag-ugnayan sa ibang babae. Loyal ako sa kanya. Iba na ang kaso mo dahil ikaw ay. James's main self of path interrupted, I'm also considered your second half. Since asawa mo si Thea, akin din siya. Bakit sa tingin mo hindi rin ako magiging loyal? Nang marinig ang pagtatalo ng dalawa, si Jeffrins, na napagitna, ay galit na galit. Ikaw, nagalinang ka ng isa pang pangunahing sarili. Ikaw lang. Samabad ang pangunahing sarili ni James sa path, manahimik ka, hanggal na babae. Bilang isang Kylo God of Nothingness, masyado kang malazwa paano ka makakagala sa Health Realm na hiyubot-hubad. Hindi ba dapat magtakpan ka man lang kahit kaunti? Sino ang sinusubukan mong akitin? Ang kalahati ko ay dalaga, ngunit ako ay isang ama na. Marami akong karanasan, at hindi ako maaapektuhan ng tukso. Dahil sa gulat ay ibinaba ni Jeffrins ang kanyang ulo at sinuri ang kanyang katawan. Nang mapagtantong hiyubot-hubad pa rin siya, mabilis niyang sinubukang mag-F.net ng mga damit. Gayunpaman, tinapon ni James ang kanyang daliri, at nasunog ng kanyang Hadouken light ang kasuotan na malapit ng mabuo. Nagalit si Jeffrins, ikaw, walang hiya ka. James sneered, nakita ko na ang lahat ng bagay na karapat-dapat makita, kaya ano ang punto ng pagtatago ngayon? At saka, malapit ka nang magtanim sa iyong partner. Makakatipid ito ng oras upang maghubad. Tinangka ni Jeffrins na suntukin si James, ngunit iniwas niya ang pag-atake nito at pinabalik siya sa mga bisig ng kanyang pangunahing sarili ng path. Ang pangunahing sarili ni James na si Pat ay sumigaw ng dismaya, anong ginagawa mo? James urged impatiently, have fun with her, then consume her body, it'll be good for both of you, especially you. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7373. Hindi na hinintay na magsalita ang kanyang pangunahing sarili sa landas o lumaban si Jeffrins, binalot silang dalawa ni James ng Hadouken energy. Hindi nagtagal, samping ang kanyang pangunahing sarili mula sa loob. You're playing dirty. Ano ang kakaibang amoy na iyon? Tumawa si James, dahil pareho kayong walang karanasan,
kailangan kong tumulong ng kaunti. Magsaya ka. Nang matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ni Jeffrins. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin. Umalis ka. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan. Lumabas si James mula sa pormasayon at nakita ang dalawang path protector na umaaligid sa itaas ng Historical Palace, patuloy pa rin sa pag-channel ng Waltraud power ng may malaking dedikasyon. Ang apat na kumikinang na kaldero sa mga sulok ng pormasayon, umiikot, ay agad na nakakuha ng kanyang pansin. Yumuko si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Salamat." Tumigil sina Zebinek at Lilibeth sa pag-infuse ng Waltraud power at tumangala. Nang makita nila si James, tuwang-tuwa sila. "Nagtagumpay ka ba, James?" Kamangha-manghang. Gaya ng inaasahan mula sa pinili, ikaw ay talagang Katanji Tangi. Napangiti ng walang pakialam si James sa mga papuri nila. Alam niya na pagkatapos lumunin ng kanyang pangunahing sarili ng path ang katawan ng Kylo Rose, ang kanyang lakas ay bubuti ng malaki. Pagkatapos nito, mas magiging kumpiyansa siya sa pakikitungo sa dalawa pang Kylo Rose Gods of Nothingness, Xanthocos, at kaluluwa ng Wait Arapath. Sa sandaling iyon, isang amethyst gold light ang dumaloy mula sa malayong kawalan, na naging Yulia. Agad siyang bumagsak sa harapan ni James. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo, maliwanag na malubhang na sugatan, at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. "James, bilisan mo. Kailangan mong iligtas sina Taiyi at Yasmina. Nakulong sila ng Kylo Rose God of Firmament, Quintinus." Saglit na nagulat sa balita, nagmamadaling tinulungan ni James si Yulia na makatayo. "Hindi ba dapat lahat kayo ay nagtatanim sa unang 20 bulwagan? Paano ninyo nakilala si Quintinus?" Mahinang paliwanag ni Yulia, "Kami. Nakatagpo ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at Yeria. Pagkatapos makipaglaban sa kanila, kailangan naming umatras sa Yaretzi Mountains. Gayunpaman, bago kami makahinga, nahanap na kami ni Quintinus at inatake kami." Sumimangot si James at ginamit ang Hadoufen energy niya para gamutin ang mga sugat niya. Bago umalis si James, biglang tumawag si Lilibeth, "James, ang priority mo ay ang pumasok sa Historical Palace at maunawaan ang 49 na Taoism. Hindi ka dapat ma-distract sa mga walang kabuluhang bagay," dagdag ni Zebaihak. "Tama siya." Mahalaga. At idinagdag ni Baihak, "Tama siya. Kapag naintindihan mo na ang 49 Taoisms, wala sa mga divine being ng Health Realm ang makakasama sa iyo. Ikaw ang maghahari, kaya hindi na kailangan," putol ni James at mahinahong sinabi, "Maaaring tama ka. Gayunpaman, hindi ko kailanman gagamitin ang aking mga kasama bilang sakripisyo upang bumili ng mas maraming oras para sa aking sarili. Paano ako mag-aaral ng 49 Taoism sa kagaanan habang sila ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay? Kahit na ako ay tunay na makakuha ng kaliwanagan, ito ay sumasalungat. Aking mga prinsipyo, hindi ang Taoism ang gusto ko, o ang kailangan ng Health Realm." Pagkatapos magsalita, mabilis na disperse ni James ang kanyang pormasayon at inimbak ang apat na kaldero. Sa susunod na sandali, nag-transform siya sa isang sword light at sumugod sa Yaretzi Mountains. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7374. Ang Yaretzi Mountains, na matatagpuan sa kanlurang hangganan ng Wuya Palace, ay nakalagay ang kanlurang hadlang na nagpoprotekta sa buong palasyo. Ang lugar ay nababalot ng mga ulap at ambon, na lumikha ng isang malawak at marilag na tanawin. Napapaligiran ng mga bundok sa loob at konektado sa dagat ng mga bituin sa kabila, ang universo ay lumawak at unti-unting naghalos sa walang hanggan na kawalan. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng isang simboryo sa Yaretzi Mountains, umalangaw-ngaw ang mga historical na sumpa, dagandong, at hiyawan, na may halong ligaw na tawa, na lumilikha ng isang eksena ng kalunos-lunos na kaguluhan. Sina Marius at Yanni ay binugbog ng hindi nakilala at ikinulong ng isang itim na nothingness aura. Patuloy silang tinatamaan ng kidlat at iba't ibang puwersa. Tiniis nila ang matinding sakit, galit na nagmumura sa isang direksyon. Samantala, sina Mordecai at Dylan ay nagdusa ng mabibigat na pinsala, ang kanilang mga katawan ay puno ng dugo, ngunit sila ay nakatayo pa rin ng mapanghamon.
Nataman sila ngunit nahirapan silang umakyat muli. Sa kawalan, sina Taiyi at Yasmina ay nakulong sa loob ng mabagal na pag-ikot ng porma sayon. Ang kanilang mga hubad na katawan ay tinamaan ng kidlat, na nag-iwan ng nakakatakot na mga sugat sa kanila na parang tinamaan ng mga latigo. Nanginig sila, at namilipit ang kanilang mga mukha sa sakit. Si Harper ang may pinakamasama sa grupo. Siya ay hinuberan at inilagay sa isang garapon. Tumaas mula sa ibaba ang nakakatakot na banal na apoy, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Umakyat ang usok habang nasusunog ang kanyang katawan, isang malupit na buntong hininga na pagmasdan. Kabaligtaran ng kanilang kahabag-habag na kalagayan, ang isang lalaki ay masayang tumawa habang siya ay patuloy na nagpapaputok ng mga bowl ang apoy sa garapon, na naging sanhi ng pag-alab ng apoy ng mas malakas. Habang tumitindi ang banal na apoy, ang mga hiyawan ni Harper ay lalong nababalisa. Ang sakit ay nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Yumangay si Taiyi, halika sa amin, Quintinus. Anong uri ka ng Diyos? Paano ka napakalupit? Yasmina cursed, you're a devil. No, you're so vile that even devils would recoil in disgust at the just thought of you. Dahan-daang lumingon sa kanya si Quintinus na may nakakatakot na ngiti. Don't worry, after I'm done with her, I'll absorb her. Then, it'll be your turn. Ngunit, sa totoo lang, kahit na halos perpekto kayong dalawa ni Alcide, ang mga historial na nilalang na ito ay bahagyang mas mabuti. Kulang kayo sa emosyon at pagnanasa, medyo nakakatamad makipaglaro sa inyong dalawa. Ang mga makasaysayang nilalang ay mas nakakaaliw at mahalagang mga kasosyo sa paglilinang. Ikanaway ni Quintinus ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang parang multo na kamay na humaplos sa magandang mukha ni Harper. Tingnan mo ang masakit at nakakaawa niyang ekspresyon. Duda ako na sino mang tao ang makakalaban sa gayong tukso. Bukod dito, mayroon siyang enchantment body. Isang top-grade cultivation na Paul.ne. Mapagkukunan. Dahil nahulog na siya sa mga kamay ko, paano ko sasayangin ang pagkakataon? Haha. Ang kanyang mapagmataas na panunukso ay sinalubong ng galit na galit mula kay Marius at Yani. Maging sina Taiyi at Yasmina ay nag-usap dahil sa galit. Natawa si Quintinus, scream to your heart's content. That's all you can do right now. I feel sorry for that bastard James. He has such great resources right beside him, but he left them be. Now, I'll be reaping the benefits. Haha. Puno ng panunuya, kasiyahan, at kay-abangan ang kanyang tawa. Parang kaya niyang kontrolin ang kapalaran ng lahat ng naruroon. Baliw ka, Quintinus. Si Dylan ay umungal at nagpumiglas sa kanyang mga paa pagkatapos, mabilis siyang naging isang sinag at sinugod si Quintinus. Pagkatapos, agad siyang naging itim na dragon at sumugod kay Quintinus. Pinunasan ni Mordecai ang dugo sa kanyang mga labi at umungal, paano mo ako pinapahiya ang aking alagad? Ang pinakamasama ay ang pagbaba natin ng magkasama. Mamatay ka, hamak ka. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7375. Boom, boom. Sa dalawang malalakas na pagsabog na umalangaw-ngaw sa universo, nabasag ang transparent formation ni Quintinus, na nag-iwan ng dalawang nakanganga na butas. Umikot-ikot si Quintinus, na kanina pa tumatawa, nanlalaki ang mga mata sa gulat. How dare you? Langgam kayo, arg. Bago siya makatapos, ang pinagsamang pag-atake ni na Mordecai at Dylan ay nagpalipad kay Quintinus. Mordecai, Dylan, sabay na bulalas ni Taiyi at Yasmina. Nag-aalala ring sigaw ni Yani at Marius. Si Harper, na dumanas ng kahihiyan sa garapon, ay sumigaw din ng hysterically, nangako kayong dalawa na kukunin akong disipulo. Hindi. Bang, bang. Sa dalawang kalabog, gumuho ang Mordecai at Dylan kung saan nakatayo lang si Quintinus. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang umaagos ang dugo sa kanilang mga labi. Ginamit nila ang huli nilang lakas para sa pag-ataking iyon. Hindi na maiiwasan ang kamatayan, ngunit wala silang panghihinayang. Sa halip, napalingon sila sa isa't isa at napangiti. Mahinang tinanong ni Mordecai, gaano katagal ang ating tunggalian, Dylan? Lumuwa si Dylan ng isang subo ng dugo, umiling, at nakangiting sinabing, nawala ako. Naaalala ko lang ito simula noong una tayong nagkita. Tinitigan ni Mordecai ang kawalan at sinabi, tama iyan.
Palagi kaming nagpupumilit sa pagtalo sa isa't isa. Mas pragmatic ka ba, o mas mapagkunwari? Mas matuwid ka ba, o mas matalino ako? Dylan Shered, ngunit ni isa sa amin ay hindi inaasahan na sa paghihintay ay ang mga mata ni Path, pareho kaming pareho. Wala sa amin ang sapat na mabuti o karapat-dapat sa kanyang orthodox. Tumawa si Mordecai, malamang. Hindi namin inaasahan na kalabanan namin ang isa sa Kyloros God of Nothingness sa kanyang lumang tahanan, na nag-aambag sa kaligtasan at karangalan ng Health Realm. Haha. Malamig na ngumuso si Dylan, I'm not doing this to protect his orthodox. This is for James. Mahinang tumango si Dylan, oo, syempre. Wala na tayong masyadong oras, kaya huwag na tayong mag-away. Ano ang tingin mo kay James? Tinukso ni Mordecai, tingnan mo ang bilis mong itanggi ito. Sino ang nagsabi na ang M-Weight Arapath ay kumakatawan sa buong Health Realm? Hindi ba ikaw at ako din ang kapangyarihan ng Health Realm? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7376. Mordecai ay nagmuni-muni sandali, pagkatapos ay sumagot, siya ay kahanga-hanga. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Nilinggan ni Dylan si Mordecai at tinitigan siya ng masama. Humalaklak si Mordecai, ano pa ang inaasahan mo? Narinig mo na ba akong pumuri ng isa pa noon? Hindi ko man lang pinuri ang Weight Arapath. Nagtawanan sina Dylan at Mordecai, bagaman ang mga pagubo ng dugo ay sumalubong sa kanilang pagtawa. Huwag kang mamatay, sumigaw si Harper sa dalamhati, umiling-iling. Malapit nang dumating si James. Ililigtas niya tayo at pagagalinggan ka. Sigurado ako. Nagpalitan ng mga tingin sina Mordecai at Dylan, nakangiti na may pakiramdam ng ginhawa. Sinabi ni Dylan, paumanhin, hindi kita matatanggap bilang aking disipulo. Mayroon na akong isa, at prinsipyo ko na huwag nang kumuha ng isa pa. Umiling si Harper, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Kahit na, ikaw ang aking Panginoon. Pareho kayong. Tumawa ng mahina si Mordecai, ang babaeng ito ay walang malasakit sa panlabas na anyong ngunit maraming problema. Pagkatapos ng pagsubok na ito, sana ay makahanap siya ng kapayapaan at sumulong. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabi, dahil kinilala mo ako bilang iyong Panginoon, kung gayon tatanggapin kita. Sa kasamaang palad, wala akong maituturo sa iyo. Pero, may regalo ako sa iyo. Isang makinang na liwanag ang lumitaw mula sa katawan ni Mordecai, na naging isang gintong butil. Dahan-dahan itong lumutang patungo kay Harper. Tiniis ni Harper ang sakit na dinaranas ng kanyang katawan at sumigaw sa matinding paghihirap, guro. Mabilis na lumubog ang gintong butil sa noo ni Harper. Ang kanyang katawan ay sumabog na may nakasisilaw na mga ilaw, na agad na pinapatay ang banal na apoy sa loob ng pitchel. Sumigaw si Harper, guro. Nang sandaling iyon, namimilipit si Mordecai sa sakit. Mahinang inabot ni Dylan, magbayad tayo. Si Mordecai, na nanginginig sa sakit, ay iniabot ang kanyang kamay kay Dylan. Nang magkadikit na ang kanilang mga kamay, isang banal na latigo ang bumaba mula sa kawalan. Snap! Ang mga latigo ay pumutok ng malakas, naputol ang kanilang mga kamay ng magkadikit, na naging sanhi ng pag-spray ng dugo. Hindi. Napasigaw si Harper sa takot. Naghiyawan sina Yanni, Marius, Taiyi, at Yasmina habang nakatingin sila sa malayo. Mga langgam kayo. How dare you ambush me? Despicable. Muling lumitaw si Quintinus na may kumikinang na latigo sa kamay. But amidst ng si Mordecai at Dylan, sa kabila ng kanilang naputol na mga palso, ay muling iniabot ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Itinaas ni Quintinus ang latigo upang muling hampasin, ngunit sa pagdepensa nito, isang kislap ng amethyst gold light ang hamarang dito. Ang hindi inaasahang interbensyon ay nagulat sa lahat. Sa sandaling iyon, isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglalabas ng amethyst gold light na nakatayo sa pagitan ni Mordecai at Dylan, mahigpit na hinawakan ang latigo sa kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7377. Nag-init si Quintinus pagkatapos ng ilang sandali nang hindi paniniwala. Sinusubukan mo bang magrebelde, Quintus? Pakiusap, hayaan silang magkasundo. Quintus stood defiantly, hindi nasunod sa Nuren. Sa halip,
Siya ay may determinadong tingin, na handang harapin ang kamatayan. Ngumisi si Quintinus, "Ha? You're a nobody. How dare you speak in my presence? Naging masyadong mabait ba ako sa iyo? Umalis ka na kung matino ka." Tinangka niyang kunin ang kanyang latigo, ngunit hinawakan ito ni Quintus ng matatag, handang harapin ang anumang kapalarang naghihintay sa kanya. Namula ang pisngi ni Quintinus sa galit. "Buti naman. Dahil gusto mong mamatay kasama sila, I'll gladly oblige." Sa isang mabilis na paggalaw, nilaslas niya ang kanyang kanang kamay, at ang Kyloros lights na may halong nothingness aura ay nagtipon upang bumuo ng isang napakalaking berdeng dragon. Ang dragon ay sumugod patungo kay Quintus, ngunit nanatili siyang matatag sa pwesto. Isang nakakasilaw na amethyst gold na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at nakasalubong ang dragon. Boom! Ang shockwaves mula sa kanilang sagupaan ay tumama sa lugar, na umalangaw-ngaw maging sina Taiyi, Yasmina, Harper, Yanni, at Mary S. Mapapasabog na sana sila ng napakalaking puwersa kung hindi dahil sa Xyloria treasure ni Quintinus na nakakulong sa kanila sa lugar. Habang nagulat sila sa puwersa, lalo silang hindi makapaniwala na nasaksihan ni Quintus ang matapang na pag-atake mula sa isang Kyloros god. Na-curious sila kung kailan siya naging malakas. Sa kawalan, ang dragon at amethyst gold na ilaw ay nasa deadlock, ni nagbubunga ng 1 pulgada. Si Quintinus ay kumukulo sa galit. "Ikaw na taksil na Kerr. Binigyan ka namin ng kapangyarihan na huwag tumalikod sa amin. How dare you reserve kindness with betrayal?" Inangat ni Quintus ang kanyang ulo at tumawa, "Ungrateful. Hindi mo ba ako binigyan ng kapangyarihan na gamitin ako laban kay James? Gayunpaman, hindi mo napansin na isa rin akong nilalang ng Health Realm. Higit pa rito, bahagi ako ng unang batch na nagrebelde laban sa Wait Arapath. Kami ni Quinten ay nanatiling nakatago sa loob ng mahabang panahon, naghihintay ng pagkakataon na baligtarin ang hindi makatarungang utos na ito at bigyan ng pantay na katayuan ang lahat ng mga nilalang ng Health Realm." Tumalim ang titig ni Quintus habang ipinagmamalaki niyang sinabi, "Hindi natin maisasagawa ang malaking pagbabagong ito ng mag-isa, ngunit sa kabutihang palad, ang ating kaharian ay biniyayaan ng talento. Sa gitna nila, si James ang naging pinakamalaking pag-asa natin. Ang lumaban sa kanya ay pagtataksil sa aking mga hangarin at pangarap." Sinaman siya ng tingin ni Quintinus. "Ikaw ay walang pakundangan." Inagaw niya ang kanyang latigo at itinulak ang kanyang palad pasulong, naglunsad ng panibagong pag-atake. Boom! Bago makaiwas si Quintus, tinamaan siya ng pag-atake mula sa langit. Sina Mordecai at Dylan, na sa wakas ay magkahawak kamay, ay nagpalitan ng isang matatag na tingin. "Si James ang huling pag-asa natin. Talaga, I'll sacrifice anything for him." Ang dalawa ay nagpakawala ng dagandong bago sinisingil ng buong lakas si Quintinus, na nagpasabog sa isang napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay nagkalat ng dugo at laman, na bumabalot kay Quintinus sa isang pulang-pula na ambon na pumuno sa hangin. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7378. Sa isang hiyawan, si Quintinus ay nabalot ng pagsabog. Ang kanyang Kyloros lights ay sumiklab, nagniningning sa dugo at laman. Ang pagsira sa sarili ni na Mordecai at Dylan ay lubhang nasugatan sa kanya. Ang kanyang katawan ay puno ng mga butas at lubhang nanghina. Umubo siya ng ilang subo ng dugo, sa kagalit na iniangat ang ulo. "Kayong mga langgam ay hindi dapat magpanggap na bayani sa harap ko. I'll fulfill your death wishes." Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at nagpatawag ng 9 na banal na kutsilyo sa paligid niya. Inikat nila siya, na naglalabas ng nakakapanghinayang aura. Swoosh! Ang isa sa mga banal na kutsilyo ay diretsyong pumutok kay Quintus ngunit napalihis ng amethyst gold light sa kanyang katawan. Si Quintus ay pumailang lang sa langit, ang magulo niyang buhok. Binabalangkas ang kanyang matinding determinasyon habang pinangangalagaan niya sina Harper, Taiyi, at Yasmina. Naglagay siya ng nakakasilaw na light barrier para protektahan sila. Umiling si Quintinus, "Labis na bumuti ang iyong lakas. Sige, sisimulan ko na sa iyo." Ang kanyang 9 na banal na kutsilyo ay bumaril pasulong, umaatake sa light barrier. Boom! Boom! Boom!
Nagawa ni Quintes na harangan ang pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit siya ay malubhang nasugatan sa proseso, nag-spray ng dugo sa lahat ng dako. Puff! Nagluwa si Quintes ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sumigaw. Tinatrato ka ni James na parang pamilya nang iniiwasan ka ng lahat ng iba pang mga banal na nilalang. Binigyan ka niya ng isang bagong buhay. Tatayo ka ba habang ang kanyang mga kaibigan ay nahulog sa mga kamay ng kaaway at ginagamit upang banta siya? Ang kanyang dagandong ay umalangaw sa kawalan, dahilan para manginig ang lahat sa gulat. Biglang tumawa si Quintinus. Siguro nabaliw ka sa pambubugbog ko. Sino sa tingin mo ang magliligtas sa iyo, Arg? Bago pa man siya matapos magsalita ay may kumislap na lilang pulang ilaw sa likuran niya. Sa sumunod na segundo, natambo siya sa lupa sa pamamagitan ng isang sipa. Ang lilang pulang liwanag pagkatapos ay winalis ang siyam na banal na kutsilyo. Sa isang iglap, ang liwanag ay nag-transform sa isang gwapong lalaki na may matipunong pangangatawan at tuwid na pulang buhok. Natigilan sina Taiyi, Yasmina, Yani, at Marius nang makita ang lalaki. Maging si Harper na hanggang ngayon ay pinahihirapan pa rin sa loob ng garapon, nanlaki ang magagandang mata sa hindi makapaniwala. Morgoth. Pinisil ni Morgoth ang kanyang mahabang pulang buhok, nilinggan ni Morgoth si Harper at nagtanong, I was quite dashing, isn't I? Matapos ang isang maikling pagkabigla, iniluwa siya ni Harper. Nairita si Morgoth ngunit hindi nakipagtalo sa kanya. Sa halip, hinawakan niya ang kwelyo ni Quintes at kinaladkad papalapit. Why the hell did you expose me? I was hiding perfectly, but you had to yell for me. Don't you feel bad? Huminga ng malalim si UMS Quintes at nakangiting sinabi, I was bet on how genuine your friendship with James was. I believed you will step in to help him. Napakamot ng ulo si Morgoth at frustrated na sinabi, baka magalit pa si James sa akin. Dahil ayaw niya akong istorbohin, hindi ko rin sasama si Bim. Pagkatapos, tumingin siya kay Harper at sinabing pilyo, gayunpaman, may isang tao dito na gusto ko. Kung sino ang humipo sa kanya ay haharapin ako. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7379. Itinulak si Quintes palayo, sumigaw si Morgoth na may nakakatakot na aura at sumigaw, Hoy Quintinus! Naaalala mo ba ako, scum? Si Quintinus, nakakabangon lang mula sa lupa, ay damilat sa kawalan. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ni Morgoth, ang kanyang galit ay agad na napalitan ng takot. Nihilos. Ikaw. Napalingon siya sa gulat, kinusat ang mga mata na para bang nakakita siya ng imposible. Gayunpaman, nang ibinalik niya ang kanyang mga mata kay Morgoth, nakumpirma niya ang kanyang pinakamasamang takot. Sa sumunod na segundo, ang demonyong sibat ni Morgoth ay tumusok sa kalangitan. Sa takot, si Quintinus ay nagbagong anyo ng isang sinag at tumakas. Sa isang putok, tinusok ng demonyong sibat ang lugar kung saan nakatayo lang si Quintinus ilang sandali ang nakalipas. Nang makalampas sa target, nanginginig ito at nagbuga ng matalim na hagong. Tunog. Natahimik ang buong eksena, malinaw na naririnig ang bulong ng simoy ng hangin. Si Taiyi, Yasmina, Yani, at Marius ay natigilan sa biglaang pangyayari. Si Quintinus, na nagpahirap at nagpahiya sa kanila, ay tumakas nang dumating si Morgoth. Nakakatakot kaya ang lakas ni Morgoth na kahit isang Kailoros God of Nothingness ay natakot. Gayunpaman, ang aura ni Morgoth ay tila katulad ng kay Quintes. Tumakas siya ng ganoon lang. Tanong ni Quintes, natatakpan ng gulat ang mukha niya. Mayabang na sinabi ni Morgoth, nagpakita ako. Siyempre, tatakbo siya. Mamamatay na sana siya sa narinig ko lang ang boses ko o naramdaman ko ang presensya ko kung ito ang nakaraan. Buntong hininga. Masyado nang matagal mula noong huli akong lumitaw sa Xanadu Realms Void World. Ang mga tanga na ito ay naging mayabang. Napatulala si Quintes sa mga salita ni Morgoth. Ang kanyang unang plano ay itigil ni Morgoth si Quintinus hanggang sa dumating si James. Akala niya ito na lang ang pagkakataon nila. Like sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling natakot ni Morgoth ang kanilang kalaban sa ilang salita lang bago pa man lang lumabas si James. Lumingon si Morgoth sa lahat ng nakulong at sinabing,
hindi mo na kailangang hintayin si James. Dahil nandito na ako, malinaw na hindi siya magpapakita. Ngayon, kailangan ninyong sundin ang utos ko. Dumura si Harper, maglinis ka, demonyo. Napabuntong hininga si Morgoth. Isn't it clear enough? Magpapakita na sana siya ng taya ngayon kung gugustuhin niya. Sinadya akong pinilit ng pakana na iyon na pumili. Natigilan ang lahat sa kanyang revelasyon. Okay, enough talk. With your brains, it'd be impossible to understand. Lumipad si Morgoth sa harap ni Harper at sinabing, oh. Hinuberan kanya at ikinulong sa loob ng banga. Sok, kasuklam-suklam siya. Bigla siyang umungal sa kawalan, how dare you lay hands on my woman? Just you wait, I'll turn you into a spiton or chamber pot. Ang kanyang deklarasyon ay umalangaw-ngaw sa buong kawalan, umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Lumapit muli si Morgoth kay Harper at sinabing Pilyo, papaalisin kita kung purihin mo ako ng kaunti. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7380. Harper ay tumitig kay Morgoth nang walang pakialam, tumangging magsalita. Bamulong si Morgoth, halika. Kaunti lang para maging maganda ako. Isa ka sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili kong magpakita. Kung hindi, nalalamunan ko ang isang Kyloros God of Nothingness. Malungkot na ipinikit ni Harper ang kanyang mga mata. Ang kanyang karaniwang alindog at walang pidgel na ugali ay naglaho na. Sa sandaling iyon, hindi na siya bastos at mapaglarong sarili. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Morgoth. Ikaw. Malungkot na sinabi ni Harper, isinakripisyo ng aking mga amo ang kanilang sarili upang pigilan ako sa higit pang kahihiyan. Nagulat si Morgoth sa kanyang sinabi. Bumantong hininga si Quintus at sinabing, nagsagawa sina Mordecai at Dylan ng isang di inaasahang gawa ng dakilang sakripisyo. Kumunat ang noo ni Morgoth at nagtanong, sinisisi mo ba ako sa hindi pag-aksyon ng mas maaga? Binuksan ni Harper ang kanyang mga mata at mariing sinabi, nangangako akong maging alipin ng sino mang makabihag sa Kyloros God of Firmament, si Quintinus. Susundin ko ang bawat utos at babayaran ko ang kabutihan ng aking buhay. Gusto kong parangalan ang mga sakripisyo ng aking mga amo para sa akin. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ni Morgoth, Quintus, Taiyi, Yasmina, Marius, at Yani. Ang nasabing isang solemne na panunumpa ay kumakatawan sa isang pinakamataas na antas ng Pangangaso Order. Ginamit niya ang kanyang buong kinabukasan bilang gantimpala para tugisin ang isang Kyloros God of Nothingness. Ito ay isang hindi pa nagagawang gawa na hindi pa nangyari noon. Tanong ni Morgoth, seryoso ka ba? Isang kaluluwang bandila ang lumabas sa kanyang katawan at itinayo ng isang haligi ng liwanag. Ang kanyang panunumpa ay malinaw na nakadisplay sa watawat, bawat salita ay nabuo na may kaunting kaluluwa. Si Morgoth ay pumailang lang sa langit ng walang pag-aalinlangan at hinawakan ang watawat na para bang natatakot na may ibang umangkin dito bago siya. Tatanggapin ko. Papalitan ko ang pangalan ko kapag nabigo akong mahuli si Quintinus. Matapos makuha ang watawat, naging kulay lila pulang ilaw at pinalaya si Harper mula sa garapon. Pagkatapos, sumugod siya sa light cage para pakawalan sina Taiyi at Yasmina. Pinalaya din niya sina Yani at Marius sa kanilang mga bitag. Matapos mapalaya, ang grupo ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin kay Morgoth ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, nakaupo si Morgoth na naka-cross-legged sa kalangitan. Napapaligiran siya ng apat na kayamanan, isang kaldero, isang gintong singsing, isang kakaibang itim at puting tore, at isang makulay na kutsilyo. Habang umiikot sila sa paligid niya, bumuhos ang napakaraming nothingness aura at innate energy kay Morgoth dahilan para lumipad ang kanyang pulang buhok at umunlad ang kanyang purple-red light. Ang kanyang aura ay lalong lumakas at nakakatakot, na nagpang-inig maging sina Taiyi at Yasmina. Tanong ni Yani, ito ba ang Morgoth na kilala ko? Bakit parang iba siya? Huminga ng malalim si Taiyi at nagpaliwanag, hindi na siya Morgoth. Siya na si Nihilus. Nagtatakang tanong ni Marius, Nihilus. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Yasmina, si Nihilus ay hindi nakatali sa anumang mga patakaran ng Taoism. Siya ang pinaka-nakakatakot na pumatay sa Xanadu Realm at ang pinakamasamang Diyos ng Xyloria. Siya ay dating isang pag-iral na nagpang-inig sa takot sa lahat ng Kyloros Gods of Nothingness.
Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7381. Nanghihinayang nagtanong si Harper, kaya nilalamon ni Nihilos si Morgoth. Umiling si Tayi at nagpaliwanag, hindi. Si Morgoth ay Nihilos, si Nihilos ay Morgoth. Dapat ay natuklasan na ni James ang kanyang pagkakakilanlan bago kami pumasok sa Huya Palace. Kaya hindi niya siya pinayagan na sumama. Sabay-sabay na hingal ang lahat sa revelasyon. Masayang sabi ni Yasmina, he would take whatever he wanted as his own and is indeed a terrifying entity. Kung ako si James, hindi rin ako comfortable na payagan siyang sumama sa amin. Tumingin si Tayi kay Yasmina at sinabing, pero nandito siya. Inaasahan ba ni James na mangyayari ito? Nang matapos siyang magsalita, naglagay si Morgoth ng isang malaking hugis kono na porma sayon sa paligid nila. Kinakabahang tanong ni Marius, sinisikap din ba niya tayong bitag? Tumigil ka na sa pagsasalita at sa halip ay simulan ang paglinang. Naka-cross-leg si Yasmina sa pwesto at nakapikit ang maganda niyang mga mata. Agad namang sumunod si Tayi. Ang iba ay nagtinginan ng may pagtataka ngunit naupo rin, nakapikit, at nagsimulang magtanim. Samantala, sa silangang bahagi ng Huya Palace, isang sword light ang bumaba sa ibabaw ng isang bundok. Sa sumunod na sandali, nag-transform ito bilang James. Nakasuot ng puting balabal, nagniningning siya ng hangin ng maharlika. Ang kanyang buhok ay lumilipad, at ang kanyang malalalim na mata ay parang isang malawak na universo na may kumikislap na mga bituin. Biglang ikan-away ni James ang kanyang kamay at tinawag si Yulia mula sa kanyang espasyo. Napailing si Yulia, saka pinatatag ang sarili. Tumingin siya kay James, punong-puno ng hindi makapaniwala ang maganda nitong mukha. Tulad ng gusto mo, umikot na ako sa Huya Palace ng halos 8,100 beses. Kontento ka na ba? Nanginginig si Yulia sa sinabi niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at kinakabahang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Tumalikod si James habang nakatalikod ang mga kamay, natutuwang nakatingin kay Yulia. You're not a very good actor, Layla. Nobility and arrogance are engraved in your very soul. It's obvious how much you're trying to suppress it. Mahirap para sa akin na isipin kung sino ang maaaring gumawa ng isang tulad mo na kusang magpababa ng iyong sarili upang may sagawa ang planong ito. At saka, ako ang iyong target. Sa matalim na titig ni James, lalo pang ibinaba ni Yulia ang kanyang ulo. Halatang nagigilty siya at nalilito kung paano tutugan. Huminga ng malalim si James at malungkot na ngumiti. Nahulog ako sa Aimer Demons ko, last time dahil na-realize ko na ang mga pinagkakatiwalaan ay maaaring magbago balang araw at gawin ang hindi inaasahan out of nowhere. Kung wala ang tulong ni Franna sa pagpapatatag ng aking kultibasyon na puso, tiyak na mahihirapan akong paniwalaan na ikaw ang pinakamahusay na nagtago ng iyong mga motibo. Hindi, ako. Na-trigger sa mga salita ni James, umatras si Yulia at sumigaw, hindi ito sinasadya. Hindi ko rin ginustong maging ganito, ngunit wala akong pagpipilian. Pagkatapos magsalita, bumagsak siya sa lupa at umiyak ng histeryoso, nasasaktan at nawalan ng pag-asa. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7382. Si James ay tumingin kay Yulia nang hindi umuusad para aliwin siya. Gusto niyang marinig ang malinaw na sagot mula rito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, pinunasan ng lumuluha na si Yulia ang kanyang mga mata, dahan-daang tumayo, at nagtanong, paano mo nalaman? Kalmadong sagot ni James, I already gave you the answer. You're a deity and not a very good actor. I know as soon as you came to ask for help. Gulat na tanong ni Yulia, bakit ka sumama sa akin kung nakita mo na ito? Bakit hindi makinig sa Path Protectors at pumasok sa Historial Palace? Napangiti si James. Paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa mga taong nagpadala sa iyo kung hindi ako nahulog sa bitag? Ang mga mata ni Yulia ay nagpakita ng matinding komplikado sa kanyang tugon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nakonsensya siya, at nasaktan ang kanyang puso. Kahit na siya ay pinagtaksilan, siya ay nag-aalala pa rin sa kanyang kaligtasan.
Hindi niya maisip kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay para sa isang walang hiyang taksil. Lumalaban sa kanyang mga luha, sinabi ni Yulia, dahil natuklasan mo na ito ay isang bitag, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka agad. Hindi mo magagawang sakupin ang Wuya Palace. Matagal na nilang naplano ang lahat. Nang tumingin kay Yulia, na nalulungkot, sumilip si James at nagtanong, sino sila? Sina Amos, Quintinus, at Xanthocles ba ang tinutukoy mo? Baka ang Wait Arapath at Yeria. Titig na titig si Yulia kay James na parang nahihirapan. Biglang lumitaw ang dalawang kislap ng liwanag sa likod ni Yulia. Sa sumunod na sandali, nagkatotoo sina Amos at Xanthocles. Itinakip ni Xanthocles ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin kay James na may pagtatagumpay na ekspresyon. Haha, we meet again, James. I can't believe the last time we saw each other was in the Kadir Palace so many entrapoks ago. Ngumiti ng mahina si James. Nag-propose kang maging in-laws pero nawala nang walang sabi-sabi. Akala ko namatay ka na. Inikat ni Xanthocles ang kanyang balbas at tumawa. I would be more than pleased if you really have such intentions. Nakakalungkot na marahil ay hindi mo na sineseryoso ang US ants dahil mayroon ka na ngayong lakas upang pabagsakin si Yefrins. Tumaas ang isang kilay ni James at nakangiting sinabi, nakaramdam ka pa rin ng pagkabalisa kahit na hawak mo na si Light Thea at kailangan mong magpadala ng isa pang kay Loros God of Nothingness para i-hostage ang mga kaibigan ko. Mayabang na tumawa si Xanthocles na parang garantisadong panalo. Si James, gayunpaman, ay tumingin sa kanya na parang clown. Hindi siya nagalit at nanatiling kalmado. Tumayo si Amos sa tabi ni Xanthocles na may walang pakialam na ekspresyon, na parang kontrolado ang lahat. Umalis ka, James. Nakuha na ni Xanthocles ang Zeraeus Path Mantra at nilinang ang Triple Nothingness Martial Technique, sa Health Realm, siya ay, co-invincible. Maging sina Quintinus at Amos ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ngayon. You don't stand a chance, Arg. Bago pa siya makatapos ay hinawakan ni Xanthocles at hinayla ang kanyang mahabang buhok. Namula ang mukha niya sa sobrang sakit, pero hindi niya magawang lumaban. Napapikit si James sa nakita, unti-unting nanliit ang mga mata. Nag-aalalang sigaw ni Yulie, go, James. Huwag kang mag-alala sa akin. Kailangan mong mabuhay para magkaroon ng pagkakataong maghayganti, iligtas ang iyong asawa, at mabawi ang health. Tumingin sa kanya si Xanthocles at tinuya, hindi ka ba dalubhasa dito James the woman na nagpakamatay dahil sa pagmamahal niya sa iyo ay magtataksil sa iyo balang araw. Walang sinabi si James bilang tugon, ngunit namula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xanthocles. Itinuro ni Xanthocles ang kanyang mga daliri sa kanya, tinatakan ang kanyang boses bago niya natapos ang pakikipag-usap kay James. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7383. Xanthocles tumingin kay James at ngumiti. She's too noisy. We've finally met after so long. How can we let a servant ruin the atmosphere, right? Tahimik na nakatingin sa kanya si James. Sa susunod na sandali, ikanaway ni Xanthocles ang kanyang kamay, at isang kumikinang na mesa ang lumitaw sa harap nila. Ilang itim at puting ilaw ang kumikislap sa mesa, na nagpapakita ng 12-dosenang garapon ng alak kasama ng masaganang pagkain. Nakangiting sabi ni Xanthocles, ikaw ay isang makasaysayang nilalang na inialay ang iyong katawan sa paglilinang. Gayunpaman, alam ko ang iyong pagmamahal sa alak. I'm also guessing na matagal ka nang hindi nakakatikim ng masasarap na pagkain, di ba? I've sent my men to search the Health Realm to gather these valuable treasures so that I can share them with you on this occasion. 1. Pinagmasdan ni James ang maluhong piging sa mesa. Pinaalis ni Xanthocles si Yulia at sinabing, hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Ang unang ulam ay tinatawag na steamed ancestral dragon. Ginawa ito mula sa malambot na karne ng ancestral dragon, dahan daw ang pinasingaw ng Nothingness Path Flames. Nagsalubong ang kilay ni James sa sinabi niya. Ancestral Dragon. Yan ba si Irian mula sa Dark World Since Void? Napatay ba siya ni Xanthocles? Matapos ay scan ang ulam sa mesa, naramdaman ni James ang aura ni Irian mula rito. Damn it. Xanthocles really is a vicious and insidious being. Nang makita ang katahimikan ni James,
Natawa si Xanthocus. The second dish is braised bull. It's meat from the first ever green bull to exist, Limat's a rare delicacy. Berdeng toro. Ang bundok ni Hador. Napahamak din ba siya? Isip ni James. Napangiti si Xanthocus. Ang pangatlong ulam ay piniritong baboy. Gawa ito sa karne mula sa isang hayop na may ulo ng baboy at katawan ng tao, na tinatawag na Avenue swine. Naisip kaagad ni James si Quattro ngunit mabilis na ibinasura ang iniisip. Noong siya ay nasa chessboard ni Mordecai, ginamit niya ang nothingness neon pen upang mag-eksperimento sa kapalaran ni Quattro. Noon, maayos at buhay pa siya. Matapos mapapanatag ang sarili, hamupan ng husto ang galit ni James. Kumpiyansa siya na nambobola si Xanthocus, hinahalo ang katotohanan sa kasinungalingan. Maaaring totoo ang ilan sa kanyang mga salita, ngunit imposibleng mapatay niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Nag-cross-arm si James at nakinig kay Xanthocus na dahan-daang ipinakilala ang natitirang mga pagkain ng may kapayapaan ng isip. Mula sa kanyang mga kaibigan mula sa Genesis Worlds hanggang kay Zymer G. Xanthocus ay nagpahiwatig na patayin at gamitin sila sa pagkaing inihanda niya sa gitna nila, ang pinakakatawa-tawa ay si Phoebe. Nang matapos ang pagpapakilala, nakangiting tumingin si Xanthocus kay James, the feast. Hindi masama ang handa para sa iyo, tama ba? Ito ay medyo malabo. Sinulyapan ni James ang mga pinagkainan at ngumiti ng masama. Nanlaki ang mga mata ni Xanthocus sa gulat. Kinaway-kaway ni James ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi, hindi. Ang magandang ibig sabihin ay kulang ang isang piging kung walang ulam na gawa sa isda. Mahalaga ito para sa isang magandang okasyong tulad nito. Masyadong sira. Ang karne ng dragon at phoenix ay mahalaga, sa Greater Realms hindi pa rin ba sila nagustuhan mo? Masyado kang maislan na kumakain. Masyadong sira. Ang karne ng dragon at phoenix ay mahalaga, sa Greater Realms hindi pa rin ba sila nagustuhan mo? Masyado kang maislan na kumakain. Agad na nagdilim ang mukha ni Xanthocus. Huwag kang lumampas habang mabait pa ako, James. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Inosenteng tiningnan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7384. James si Xanthocus. Sinasabi ko lang na walang ulam na walang isda. Bakit ka galit na galit? Si Xanthocus ay namumula sa galit. Ikaw. Biglang kinaway ni James ang kamay niya at pinutol si Xanthocus. Sige, sige. Hindi magtatagal bago ko na kayo ay treat sa isang pagkain ng mga Katanji tanging delicacy.ru ihanda ang pinakamasarap na alak, ayusin ang magagandang musika at mga pagtatanghal, at huwag kalimutan ang magagandang babae na samahan kami. Mabilis na nabawasan ang galit ni Xanthocus, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Lumapit siya. James, binuksan ang isang garapon ng alak, at itinaas ito patungo sa kanya. Kung gayon, ito ay isang deal, James. Hindi babalik sa iyong salita. Narito ang isang toast para sa iyo. Kumuha din si James ng isang garapon ng alak sa mesa at binuksan ito. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, ang isang piging para sa isang malaking pagbaril tulad mo ay dapat na binubuo ng pinakamahusay na isda mula sa Health Realm. Puff, nabulunan si Xanthocus at iniluwa ang kanyang alak. Kampante si James sa nakita pero nagkunwaring nagulat. What's wrong, Xanthocus? Lasing ka na ba? Biglang inangat ni Xanthocus ang kanyang ulo, tinitigan si James ng matindi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nais na mapunit siya. Gayunpaman, nang makitang masayang umiinom si James, nilunok niya ang kanyang galit. Act arrogant while you can, James. When everything is in place, I'll settle all accounts with you and I will take revenue for the humiliation I've suffered. Pinulot ni Xanthocus ang kanyang mga kagamitan at kumuha ng isang piraso ng karne ng dragon. Nanguyain ito, sinabi niya, ang sarap talaga. Subukan mo, James. Hindi siya pinansin ni James at nagpatawag ng upuan. Umupo siya, itinaas ang isang paa sa kanyang upuan, at pagkatapos ay mahinahong uminom ng kanyang alak. Anong problema? Hindi ba ang mga pagkain ito sa iyong gusto? Desidido si Xanthocus na gamitin ang pagkakataon para kasuklam-suklam si James. Hindi nasiyahan sa reaksyon ni James, hinawakan ni Xanthocus si Yulia at sinabing, dahil hindi sila gusto ni James, dapat mong kainin ang mga ito bilang kapalit niya.
Dumampot siya ng isang piraso ng karne ng dragon at pinilit itong ipasok sa bibig ni Yulia. Iniluwa ito ni Yulia at pinandilatan si Xanthopus, na sana ay mapatay niya ito. Malamang, alam niya kung saan ginawa ang mga pinggan. Hinampas ni Xanthopus ang kanyang ulo, na natambo siya sa lupa. How ungrateful! You better finish everything on this table. Otherwise, you, to face consequences. Ginamit ni Yulia ang lahat ng kanyang lakas, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi siya makapagsalita at tahimik lang siyang nakalapit sa mesa. Nang maabot niya ang plato ng karne ng dragon, nag-ambala siya ng isang garapon ng alak na inihagis mula sa kabilang panig. Nabasag ang garapon ng alak sa plato ng karne ng dragon, nagkalat ang ulam sa ibabaw ng mesa. Mabilis na binawi ni Yulia ang kanyang kamay at pasuray-suray na paatras, gulat na tinitigan si James. Napakunot-noo si Xanthopus sa nakita at nanunuyang ngumiti. Sumagot si Xanthopus, paumanhin, James. Ang alak ay ginawa gamit ang dugo ng ancestral dragon pati na rin ang puso at atay ng Yin ancestral god. Hindi ko pa ito natitikman sa aking sarili. Hayaan mo akong humigop. Nagreklamo si James, ano ba itong alak na ito? Hindi ito karapat-dapat na tawaging jade nectar na mayroon ka talaga. Masamang lasa. Habang nagsasalita, sinasadya ni Xanthopus na bigyang diin ang ancestral dragon at Yin ancestral god. Pagkatapos noon, inabot niya ang alak ngunit ikan-away ni James ang kanyang kamay at isang sword light ang bumaril upang basagin ang lahat ng mga garapon ng alak. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7385. Ang alak ay tumalsik kung saan-saan, at ang mga basag na pira-pirasong garapon ay lumipad, na sinira ang lahat ng pagkain sa mesa. Biglang nagtaas ng ulo si Xanthopus. James. Tinapik ni James ang garapon ng Chaos Absinthe sa kanyang kamay at naputol. Ito ang tinatawag kong masarap na alak. Nang makitang ibinuhos ni James ang alak sa kanyang bibig, umiinom ng malalaking lagok, kakaibang ngumiti si Xanthopus. Alam niyang kahit mukhang kalmado si James, kumukulo ang puso niya sa galit. Hindi lang siya makakilos dahil sa kanyang hindi magandang kalagayan. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Xanthopus na makita ang pinakamalakas na tao ng Greater Realms na nagdurusa. Pagkatapos umubo ng 2 beses, sinabi niya, sinira mo ang mga pinggan, James. Paano kung? Nakangiting sabi ni James, don't worry. Ru treat you to Chaos Absinthe and a fish feast later. Ru make sure na hindi mo ito matatanggihan. Ang kanyang tono ay nababalot ng malinaw na puot. Tumawa si Xanthopus, you're really humorous, James. I'll hope you're not waiting for reinforcements to come and fight me. Ibinaba ni James ang kanyang garapon ng alak, tinitigan si Xanthopus, at nakangiting nagtanong, natatakot ka ba? Matapos matigilan sandali, tumawa si Xanthopus. Si Amos na nakatayo sa likuran ay biglang humakbang. Tinitigan niya si James, puno ng panunuya ang mga mata. Sa tingin mo ba ang ilang mga mahihinang dinala mo ay may kakayahang labanan ang isang Kailoros God of Nothingness? Pinandilatan ni Xanthopus si Amos at binalaan, bagaman isa kang Kailoros God of Nothingness, hindi mo dapat pagsalitaan ang kaibigan ko ng ganyan. Mayabang na tinitigan ni Amos si James. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Ibigay ang Kailoros Supreme at ang kanyang cetro kung matino ka, kung hindi. Sumabad si Xanthopus, Amos. Tumawa si James, pinutol siya. Ang isang Kailoros God of Nothingness ay wala. Ngayon lang ako natakot ng isa. Gulat na napatingin sa kanya sina Amos at Xanthopus. Ipinapalagay nila na si James ang pumatay kay Yephrins at nagdududa. Inaasahan nilang magkakaroon ng lakas si James para pabagsakin ang isang Kailoros God of Nothingness na ang lakas ay hamina ng kalahati. Pinag-iisipan nila kung na-overestimate nila siya. Nakangiting sinabi ni James, sa mga kaibigan na dinala ko, nariyan sina Tayyip at Yasmina bukod pa rito ay mayroon akong tulong ni Dylan at Mordecai na hindi dapat maging napakahirap para sa kanila na pumatay ng isang Kailoros God of Nothingness. Napapikit si Amos, nakaramdam ng inis sa kanyang mga sinabi. Nakangiting sagot ni James, hindi ba't ang Kailoros God of Nothingness behind you ay alipin mo rin, isang nilalang mula sa Health Realm? Itinuro ni Xanthopus si James at tumawa,
Tiyak na lasing ka James Hiken beings from the health realm defeat a Kylo Rose. Nilinggan niya si Amos, na galit ngunit nawala ng masabi. He waved his hand and laughed, I won't argue. Since you're so confident, how about we make a bet? Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7386. Napataas ng kilay si James. Anong klaseng taya? Malamig na ngumiti si Xanthocos. Pusta tayo sa grupo ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. Matatalo ako kung magagawa nilang pigilan ang Kylo Rose God of Firmament, si Quintinus, at darating para palakasin ka. Matatalo ka kung mahuli sila ni Quintinus at ibabalik sila bilang mga hostage. Sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura ni Xanthocos, ngumiti si James at tumango. Ano ang nasa linya? Napangiti si Xanthocos. Napakasimple nito. Nakukuha ng nanalo ang gusto niya. Ibabalik ko sa iyo ang traidor na ito at hahayaan kang gawin ang gusto mo sa kanya. Maaari mo pa siyang paglaruan ang lahat ng gusto mo. Nakaturo kay Yulia, tumawa siya. Don't worry, hindi ko pa siya ginagamit. I wanted to give her to Quintinus, so she's still in good condition. James shook his head. That won't be enough. Gusto ko rin si Light Thea. Tumawa si Xanthocos. Ikaw ay isang tapat na tao, ibinibigay ko sa iyo iyan. Sige, ibabalik ko sila sa iyo kapag natalo ako. Gayunpaman, kung manalo ako. Tinitigan niya ng masama si James, hindi nagmamadaling tapusin ang kanyang pangungusap. Sumigaw si James, maaari kang magkaroon ng Frana at ng Kylo Rose Supreme Scepter. Tuwang-tuwa na tumayo si Xanthocos. Mabuti. Ang bait mo. Ikaw ang epitome ng katwiran at pag-ibig. Pagkatapos magsalita, binaril ni Xanthocos si James ng itim at puting ilaw. Ang isang kontrata ng kaluluwa na nagniningning sa liwanag ay agad na lumitaw sa kawalan. Umiling si Yulia at nag-aalalang sumigaw, Hindi makapagbigkas ng anumang salita, sumugod siya upang subukang pigilan siya sa pagpirma sa kontrata. Gayunpaman, naglabas si Xanthocos ng isang sinag ng liwanag at ikinulong siya. Tiningnan ni James ang kontrata at agad itong pinirmahan gamit ang kanyang soul sigil. Ang kontrata ng kaluluwa ay naglabas ng isang pagsabog ng liwanag at pagkatapos ay nasunog sa abo, na nagpapahiwatig na ito ay nagkaroon ng bisa kaagad. Matagumpay na tumawa si Xanthocos na parabang nakamit niya ang dati niyang pinapangarap. Tuwang-tuwa siya dahil madali niyang nalinlang si James sa kanyang pakana. Dahil nilinang niya ang triple nothingness martial technique, hindi na siya nakatali sa mga kontrata ng kaluluwa. Kahit na mabaigo si Quintinus, maaari niyang tumanggi sa kanyang salita at patayin si James ng may puwersa. Si James, gayunpaman, ay nasa isang masamang sitwasyon. Kulang siya ng supernatural power na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang kanyang kontrata sa kaluluwa, ibig sabihin ay mamamatay siya kung hindi niya matupad ang mga tuntunin ng kontrata. Sa sandaling namatay si James, maaari pa ring angkinan ni Xanthocos si Frana at ang Kylo Rose Supreme Scepter makakamit niya ang kanyang layunin nang hindi na kailangang gumawa ng anuman, sa alinmang paraan siya ang magiging ultimate winner. Nakangiting tumingin si James kay Yulia na nawawalan ng pag-asa. Muli siyang umupo at dahan-daang humigop ng alak. Ilang sandali pa, isang itim at puting ilaw ang kumislap sa likod ni Amos at Yulia. Nang makita si Quintinus, sumugod si Xanthocos ng may pag-asa. Paano nangyari? Nagtagumpay ka ba? Hindi na tayo makakatagal pa. Natigilan si Xanthocos sa kanyang sinabi. Maging si Amos na kanina pa kalmado ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ng may pagtataka. Kumunat ang noo ni Quintinus at nagudyok, aalis ka ba o hindi? Hindi ako maghihintay kung gusto mong manatili ngunit huwag mong sisihin na hindi ako tapat na kaibigan. Itinulak ni Quintinus ang nasa sabik na si Xanthocos palayo. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7387. Bago makapagsalita si Amos, sinunggaban ni Xanthocos si Quintinus at sinunggaban siya. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka babalik sa Xanadu Realm? Nahuli mo ba si Taiyi at ang iba pa? Malamig na tinitigan siya ni Quintinus at muling itinulak palayo. Masyado ba kaming naging mapagbigay sa iyo, Xanthocos? Sino ka para manghimasok sa aming mga gawain?
Nagsalubong ang mga kilay ni Xanthopus, nagulat sa sitwasyon. Biglang sumulpat si Amos sa harap ni Quintinus at nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba't naplano na natin ang lahat? Nagiging maayos ang lahat, kaya bakit mo gustong bumalik sa Xanadu Realm? Ayaw mo na ba kay Frana at sa kay Loros Supreme Scepter? Na may nakakatakot na ekspresyon, sumagot si Quintinus, hindi na ako mapakali ngayon. Nasasaktan na tayo. Baka hindi na tayo makabalik at lumunin pa tayo kapag kaladkarin pa natin ito. Nanlaki ang mga mata ni Amos sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Be more specific. He's here. He's back. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Nanginginig si Quintinus na parang nakakita ng multo, puno ng takot ang mukha. Napakunot ang noo ni Amos sa pagtataranta. Samantala, maingat na umupo si James na sumisipsip ng kanyang alak, namumuo ang ngisi sa kanyang gwapong mukha. Para siyang nanonood ng dula na parang walang kinalaman sa kanya. Galit na sinunggaban ni Xanthopus si Quintinus at nagtanong, magsalita ka ng maayos. Sino ang nandito? Sa Health Realm, sino ang posibleng gumawa ng kay Loros God of Nothingness na sobrang takot? Muli siyang tinulak ni Quintinus palayo. Ikaw ay isa lamang langgam ng Health Realm. Wala kang alam. Ngayong nakabalik na siya, hindi lang ang Health Realm ang magugulo, kundi pati ang Xanadu Realm ay mapupuno ng dugo. Isa itong sakuna na mas mapangwasak kaysa sa Lear Tribulation. Bumaling siya kay Amos at sinabing, hindi na tayo makapaghintay pa. Dapat tayong bumalik sa Void World at balaan ang iba na maghanda para sa isang matinding labanan. Nanginginig si Amos, at namutla ang mukha ng mapagtanto kung sino ang tinutukoy ni Quintinus. Matapos mag-isip sandali, hinawakan niya ang palso ni Quintinus at sinabing, tara na. Kailangan na nating umalis. Nang malapit na silang tumakas, isang ketakot-takot at masasamang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa kawalan. Sa tingin mo ba ito ang iyong palaruan? Sa tingin mo maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo. Si Amos at Quintinus ay natakot sa kanilang talino. Mabilis silang nag-transform sa mga light beam at tumakbo sa malayo. Ang ekspresyon ng Xanthopus ay nagbago ng husto sa pagliko ng mga kaganapan. Galit na galit siyang sumigaw, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Ano ba talaga ang ni-raid mo? Hindi ba pinalayas na ni James si Jeffrins? Sa kasamaang palad, walang sumagot sa kanyang tanong. Si Amos at Quintinus ay galit na tumatakbo para sa kanilang buhay at walang oras na abalahin siya. Matapos ang mahabang katahimikan, lumingon si Xanthopus at pinandilatan si James. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, tama. Anong klaseng pakulo ang Nil Arrow mo? Inosenteng nagkibit-balikat si James at nakangiting sinabi, I think you lost our bet, right? Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7388. Xanthopus ay saglit na natigilan. Sa susunod na sandali, sinugod niya si James na may galit na ekspresyon. Anong klaseng sorcery o trick ang ginamit mo para takutin sila? Imposibleng magkaroon ka ng ganyang kakayahan. Kahit si Frana ay hindi makapagpapanik sa kanila ng ganoon. Nahaharap sa kanyang pagsabog, si James ay tumawa ng mapanukso. Umiling-iling si Xanthopus, hindi ito maaaring totoo. Paano matatakot ang dalawang Kailoros Gods of Nothingness ng isang bata mula sa Health Realm? Kahit na bumalik ang Wait Arapath, hindi sila magiging kapansin-pansing kumilos. Bilang Kailoros Gods of Nothingness, sila ay walang takot. Siguradong ilusyon ang dalawang iyon. Umatras siya ng 2 hakbang at itinuro si James. Siguro ngayon lang peke ang Quintinus na iyon. Ginawa mo iyon para linlanggan si Amos at akitin siya. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo, James? Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay kung wala ang tulong nila? Nakabisado ko na ang Triple Nothingness Martial Technique at hindi ako magagapi sa Health Realm. Kahit na pinagsama mo ang 3 treasures at 5 spirits, hindi ka katugma sa akin. Tinapunan siya ni James ng isang casual na sulyap, pagkatapos ay nagpatuloy sa mahinahong pag-inom ng kanyang alak. Gulat na tinitigan ni Yulia na nakakulong si James. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni James na takutin ang mga Kailoros Gods of Nothingness at pagkatapos ay galitin si Xanthopus hanggang sa malapit ng mabaliw. Iniisip niya kung paano niya ito hinugot.
Biglang lumitaw ang ilang kislap ng liwanag sa likod ni Xanthopos at Yulia. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Morgoth at iba pang mga kasamahan ni James. Agad nilang pinalibutan ang lugar. Paano kung kasama tayo? Tinuya ni Morgoth, pinaglalaroan ang kanyang malademonyong sibat. Lumingon si Xanthopos kay Morgoth at sa iba pang lumitaw na may gulat na ekspresyon. Kayo, nakalabas kayong lahat ng hindi nasaktan. Mukhang ang swerte mo talaga. Nakangiting sabi ni James, sabi ko natalo ka sa taya, Xanthopos. Ano ngayon? Ito ay peke. Ito ay dapat na isang ilusyon. Nagpaputok ng dalawang sinag si Xanthopos sa mga kasamahan ni James. Pinaikot ni Morgoth ang kanyang demonyong sibat, at isang lila-pulang ilaw ang agad na kumalat upang harangan ang mga pag-atake. Hindi ito maaaring totoo. Hindi matanggap ni Xanthopos ang katotohanan. Nang siya ay maglulunsad ng isa pang pag-atake, isang garapon ng Chaos Absinthe ang tumama sa kanyang likod. Bumagsak siya sa lupa nang may malakas na kalabog, na lumikha ng isang napakalalim na hukay. Napabuntong hininga si James. Nababahala ang kanyang kakulangan sa katalinuhan. Gamit ang wave ng isang kamay, James kulay abong ulap na may kidlat at selyadong epot sa lupa. Konten pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Morgoth. Diretso rin ang tingin ni Morgoth sa kanya, dahilan para maging tense ang kapaligiran. Si Taihi at ang iba pa sa likod ni Morgoth ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, binasag ni Morgoth ang katahimikan. Hindi mo ako isinama, kaya ako mismo ang pumasok. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki sa kanyang nagawa. Sagot ni James, isa ka lang anino na gustong sumunod sa amin. Agad na nawala ang mapagmataas na ekspresyon ni Morgoth, napalitan ng galit, at ikaw bilang kaibigan, ngunit ikaw. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7389. James interrupted Morgoth with a smile. How could I don't think of you as a friend? I wanted you to guard the entrance, but you didn't do your job well. I'm really disappointed. Tinitigan ni Morgoth si James at sinabing, sinasabi mo bang iniwan mo ako sa labas para pigilan ang kaluluwa ng Wait Arapath? Dismayadong sinabi ni James, nakakalungkot na hindi mo ginawa ang kailangan ko sa iyo. Sa halip, sumunod ka na lang sa iba sa paligid. Gayunpaman, nasa akin ang pagpapahalaga sa iyo. Dapat alam kong hindi mo naiintindihan. Pakiramdam ni Morgoth ay parang tinamaan siya ng kulog. Biglang sinabi ni Harper, nagtataka ako kung bakit hindi mo isinama si Morgoth. So may iba kang intensyon. Umiling si Yanni. Nakakalungkot na hindi niya ito nakuha at pinayagan ang kaluluwa ng Wait Arapath na makapasok sa Huya Palace. Magiging mas magulo dito. Tumingin si Marius kay Morgoth at sinabing, nagdulot ka na naman ng gulo, Morgoth. Sinira mo ang plano ng Master. Si Morgoth, na tahimik na nakikinig sa kanilang pag-aaway, ay nagtaas ng ulo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ng malinaw? Bakit kailangan mong magpatalo sa paligid? Sumagot si James, pumayag ka ba kung sasabihin ko sa iyo? Itinuro ni Morgoth si Harper at sinabing, pumayag ako kung iniwan mo siya sa labas kasama ko. Sinaman ng tingin ni Harper si Morgoth. Bakit mo ako hinihila dito? Napaatras si Morgoth at tumingin kay James. Bagaman hindi ko naiintindihan ang iyong mga intensyon at pinayagan ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath sa Huya Palace, tinakat ko pa rin ang 2 kelor. Mga Diyos nang wala, hindi ba't malaking tagumpay iyon? Biglang nawala ng salita ang lahat. Sa pag-iisip, napagtanto nilang nasa matinding panganib sila kung hindi dahil kay Morgoth. Hindi lamang sila magdusa ng matinding kahihiyan, ngunit sila rin sana ay pinahihirapan ng walang katapusang ni Quintinus. Malaki talaga ang kontribusyon ni Morgoth at nailigtas sila sa sitwasyon. Tumingin si James kay Morgoth, na nakapout, at ngumiti. Hindi nakita ito turing na kaibigan kung hindi dahil sa mga pangyayaring ito. Ibig sabihin tinuturing mo na akong kaibigan ngayon. Kahit na ako si Nihilos, sinong hindi makakalikha ng sarili kong Taoism, handa ka pa ring maging kaibigan. Masayang tumawa si Morgoth. Niyakap niya si Harper at naaawang sinabi, narinig mo ba iyon? Tinuring ako ni James na kaibigan. Itinulak siya ni Harper palayo at nanghihinayang sinabi, ye.
Stop trying to have physical contact with me. You're supposed to capture that bastard who ran away for my oath to take effect. Agad namang ngumiti si Morgoth nang may kumpiyansa. Don't worry, with James here, they won't be able to run away. Not only I will capture him, but also gift you the other one as a token of our love. Nagtawanan ang lahat sa kanyang deklarasyon. Biglang lumabas si Xanthocles mula sa napakalalim na hukay na tinatakan ng kulay abong ulap ni James. Kaya ginamit mo si Morgoth para takutin sila. Iniisip ko kung anong mga kakayahan mo. Lumalabas, bluff lang iyon. Isang malakas na pagsabog ang sumabog habang siya ay bumasag sa makapal na kulay abong ulap. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng nakakatakot na nothingness dead energy, na naging sanhi ng matinding panginginig ng paligid. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7390. Sa gitna ng mga lindol, ang mga kasamahan ni James ay agad na lumukso sa himpapawid, pinalibutan ang Xanthocles at pinaandar ang kanilang pinakamalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Tumawa si Xanthocles. Haha, akala mo bang mga langgam na kaya mo akong panindigan? Masyado mong tinatansya ang kakayahan mo. Binaliktad niya ang kanyang kamay, at kumalat ang isang itim at puting gas, na unti-unting nagpakita ng 7 koi fish. Lumangoy sila sa himpapawid, pinupuntirya sina Morgoth, Tyee, Yasmina, Quintes, Marius, Harper, at Yanni. Noong ilang pulgada na lang ang layo sa kanilang mga target, nag-transform sila sa mga phantom figure at nagpakawala ng iba't ibang pag-atake. Bang! 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 Swoosh! 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 Ang mga kasama ni James ay nahaharap sa isang pagsalakay ng sword lights. Sina Marius, Harper, at Yanni, na mas mahina, ay nabasag ang kanilang divine light shields pagkatapos ng unang wave ng mga pag-atake. Nilamon sila ng nothingness dead energy at nasangkot sa matinding labanan sa loob nito, maging sina Tyee at Yasmina ay maaari lamang maprotektahan ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang divine light shields at ipagtanggol ang kanilang sarili habang umaatres. Gayunpaman, ang kanilang mga kalasag ay unti-unting nabibitak at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak sa lalong madaling panahon. Si Morgoth, na kinain ang 4 sa mga kayamanan ni Quintinus ng kawalang hanggan, ay mas malakas. Gamit lamang ang kanyang demonyong sibat, nilabanan niya ang unang alon ng mga pag-atake. Pagkatapos, sa kanyang kakaibang kakayahan, nagpunta siya sa Harper. Si Quintus naman ay hindi gaanong pinalad. Siya ang unang nilamon sa nothingness dead energy, at walang balita mula sa kanya. Samantala, nakatayo si James sa pwesto at mahinahong pinagmamasdan ang lahat. Ang lakas ni Xanthocles ay lumampas sa kanyang inaasahan. Isang kasanayan lang ang nailabas niya, ngunit si Morgoth at ang iba pa ay nagpupumilit ng lumaban. Ang triple nothingness martial technique ay talagang nakakatakot. Boom! Boom! Matagumpay na nawasak ni Tyee at Yasmina ang mga phantom figure na umatake sa kanila. Nang muli silang lumitaw sa paningin, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga sugat, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanilang mga labi. Sa kabila ng pagkatalo sa kanilang mga kalaban, hindi sila umalis sa larangan ng digmaan. Sa halip, sumugod sila sa nothingness dead energy para iligtas sina Marius at Yanni. Sa tulong ni Morgoth, matagumpay ding naalis ni Harper ang 2 phantom figure at nagmamadaling lumabas sa nothingness dead energy. Magulo siya, puno ng dugo ang katawan niya na para bang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Hindi nagtagal, natalo rin nina Marius at Yanni ang kanilang mga kalaban sa tulong ni Tyee at Yasmina. Pagkatapos, iniwan din nila ang nothingness dead energy. Pagtingin sa halos pagod na grupo, tumawa si Xanthocles. Mga langgam, halos hindi ka makagalaw sa akin pero naiisip mo pa rin akong kalabanan. I'll offer you the chance to live. Hanggat nanunumpa ka ng katapatan sa akin, maging alipin ko, at tumayo laban kay James, gagawin ko, ha? Nang makita ang black and white air mask na nilalamon ng 2 misteryosong puwersa, si Xanthocles ay natigilan para magpatuloy. Boom! Ang 2 mahiwagang puwersa ay biglang nagsagupaan sa isa't isa, na nagsiwalat kay Quintus at Morgoth sa isang pagtigil. Sigaw ni Morgoth, "Why are you trying to take what's mine? Look at the way you eat. Can't you watch your etiquette?"
We're both James' friends and are civilized entities, please don't embarrass James. Alright, TheFindNovel.net napatulala si Quintes matapos siyang pag-alitan. Nilinggan niya si James na may masamang ekspresyon na parang isang bata na ninakaw sa kanya ang lollipop. Salamat Garrett at Christina sa pagbibigay sa akin.